Breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta. Binugbog si Trillanes. Pinalagan. Sabi kasi ni Trillanes, sobrang yabang. Babatukan daw niya si Senador Marcoleta. Kaya si Senador Marcoleta, inunahan na itong asong duwag na ito, mga kababayan ko. Binugbog. Tinadyakan. Nako po, mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang banat ni Senador Marcoleta. Itong si Trillanes, mga kababayan, kahit kakain ng tae ito. Pag sinabing kakain ng tae ng aso, kakainin ito, mga kababayan ko. Kaya dito, pinalaga ni Senador Marcoleta, Trillanes, kainin mo ang sarili mong tae. Naku po, mga kababayan ko, nakakadiri ka, Trillanes. Kaya ngayon, naupakan ka ni Senador Marcoleta. Ito kasi, tignan nyo mga kababayan si Trillanes. Sabihin ba naman, babatukan niya si Senador Marcoleta? Nako po. Kaya si Senador Marcoleta, nagngit-ngit sa galit. Tignan nyo itong si asong ulol na ito, yung gumagawa ng kwento para paniwalain yung mga tao o sambay ng Pilipino sa mga kasinungalingan niya. Ngayon mga kababayan, nagyabang kay Marcoleta. Tingnan nyo mga kababayan, nagyabang po si Marcoleta dito. Ito po si Trillanes, nagyayabang po. Babatukan daw niya si Marcoleta. Ngayon, inunahan ni Marcoleta. Bago natin ipakita yung video ni Senador Marcoleta, ito muna kay asong ulol na ito. Ito, pakinggan nyo po mga kababayan, nagyabang. Sabi ko nga, itong kung si Marcoleta hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya. I will accept that as well. O, kita nyo mga kababayan ko, babatukan daw niya si Senador Marcoleta. Diba? Bastos ito mga kababayan ko. Kaya ngayon mga kababayan, tinadyakan ni Marcoleta ngayon. Nanginginig si Trillanes dito mga kababayan. Ituloy pa natin paano sinupalpal ni Marcoleta at paano manginig at maihi sa salawal ito. Tignan nyo po itong si Trillanes na ito. Sabi ko nga, itong kung si Marcoleta hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya. I will accept that as well. Game ako dyan, no? Hindi naman ako natatakot dito kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi inaamon ako ni Bato eh. 'Di ba? Ngayon, hindi yun utos. Hindi ako inutusan ng Bato. Hinamon niya ako. Ang hamon, pwede mong i-accept yung challenge o hindi. So I accepted that challenge. Ngayon, sabi ko nga, itong kung si Marcoleta hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya. I will accept that as well. Okay, sir, update na lang po sa ICC, sir. May info ba tayo na may darating pang mga ibang arrest warrants, sir? Yes, may darating pa, pero ilang months down the road pa yan lalabas. May info tayo. Mga kababayan, kita nyo paano nagyabang itong si Trillanes na sobrang kahudasan niya mga kababayan, magawang ibenta ang sariling kapwa sa mga dayuhan. So dito mga kababayan, pakinggan po natin paano sinikmuraan ni Marcoleta, inunahan niya na ito. Alam mo Trillanes, binabalak mo pa lang, kinukuyog ka na ng security ni Senador Marcoleta. Mga kababayan, kasi sobrang yabang itong Trillanes na ito. Subukan mong bato ka si Senador Marcoleta. Subukan mo. Hindi ka pa nakakabatok, itinapon ka na sa labas ng Senado ng mga security. O kita nyo mga kababayan, paano binugbog ni Marcoleta ito. Pakinggan nyo po ito mga kababayan ko ha. Tignan nyo po ito, si Marcoleta. Kaya pumalag po itong si Trillanes. Ito, binugbog ni Marcoleta dito. Pag kumain ka ng tae, inutusan ka ni Bato, kakainin mo? Kakainin din niya kasi uto-uto ito eh. Tignan nyo mga kababayan, ito si Marcoleta. Binugbog itong si Trillanes dito. Tatawag ko rin si Trillanes.
Yan. Na nagwawagay-way Yari. doon ng warrant of arrest. Oho. Hindi lamang yun. Ako, vice chairman din ako ng public order. Opo, oho. So mag-a-announce din siguro ako by Monday na patatawag ang NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato. O, kita nyo mga kababayan ko, nanginginig na sa takot, napaihi itong si Trillanes sa sobrang takot niya kay Senador Marcoleta. Sabi ko nga sa'yo, papalagang ka ni Senador Marcoleta. Hindi ka aatrasan. Bugbog sarado ka dito. Sobrang yabang mo kasi, Trillanes. Kaya ka na bugbog ngayon. Sabihin mo ba namang babatukan mo si Senador Marcoleta? Hindi ka pa nakakalapit. Itinapon ka na sa labas sa mga security guard ni Senador Marcoleta. Sa lalaki ng mga katawan ng mga bodyguard ni Senador Marcoleta. Aambahan mo pa lang ng batok. Nagka-black eye ka na kay Marcoleta. Diba? I-try mong batukan nang makita mo ang sarili mo. Talagang baka itapon ka sa labas. Itapon ka ni Marcoleta sa labas. Naku po. O ito po, ituloy pa natin paano binakbakan ni Marcoleta itong mayabang na ito. Tignan nyo mga kababayan ko ha. Ipapatawag po sa Senado. Kaya ito nanginginig po, napaihi na nakadiaper itong si Trillanes. O ito pa, tignan nyo paano po binalbal ni Senador Marcoleta ito. Nanginginig kasi sa takot Kaya takot na takot itong si Trillanes Asong ulol ito Nung 11, at saka opo. yung pagkaroon ng paputukan nung May 13. Opo, opo. Magkasunod na araw yun. Oho. Kailangan magpaliwanag sila. At patatawag ko rin si Trillanes. Okay. Na nagwawagay-way doon ng warrant of arrest. Oho. At doon, kailangan kailangan maimbestiga yan. O kita nyo mga kababayan ko, itong si Trillanes iimbestigahan. Kasi itong si Trillanes akala mo umaastang pulisya. Isa namang sibilyan. Mantakin mo mga kababayan, hawak-hawak ang warrant of arrest. Hindi mo alam kung saan galing na pusali ito. Kung saan galing kaburautan niya ito. Akala mo kung sino. Akala mo pulis, hindi naman. Inagawan pa ng eksena si John Vic Remulla at ni Matibag. Di ba mga kababayan, kaya dito nilatig o binugbog ni Senador Marcoleta. Napaihi sa takot kasi nga ipapatawag sa Senado. Dahil yung sa kanyang kayabangan, pagdadala ng warrant of arrest na wala namang karapatan. Pag sinabing kumain ka ng tae, gagawin mo? Sabi ni Senador Marcoleta, kakainin niya kahit yung bagong labas Di ba mga kababayan? Tama lang, nabugbugin ka ni Marcoleta. Inunahan na ito mga kababayan. Di ba hindi ka pa nakakalapit, bugbog sarado ka na kay Senador Marcoleta, sinasabi ko sa iyo. Ilapit pa natin ito. So pwede pala kasi ang chairman niyo po sa public order, si Senador Bato, kayo po as vice chairman, pwede naman pala yun. Oo, wala pa si Bato Oo nga po. Oh. Nagbabakasyon. O kita nyo mga kababayan ko, bugbog sarado itong si Trillanes, sobrang yabang. Ito yung full video mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Ito yung full video. Ito yung full video. Nako po, magugulat kayo dito. Bugbog sarado. Itong asong ulol na ito na sobrang yabang. Kaya binugbog na ni Marcoleta. Ito po mga kababayan, i-play natin. Lala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. noong Yun mga lang panahon na. Yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Oho. Dililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. O kita nyo, gustong gusto nilang mangyari ito. Si Tulfo nga nanginginig na.
ang paraan daw para masira ang majority, kailangan mapatalsik si Cayetano. Gigil na gigil si Erwin Tulfo na isang kupal na bending dalo. Kaya dito mga kababayan, nilatigo rin ni Marcoleta. Ad hominem, hindi maintindihan ang sinasabi. Kaya dito, binugbog din ni Marcoleta ito mga kababayan sa sobrang yabang. Dati nung komentarista ito, nagpapasikat sa social media, puring-puri si Tatay Digong sa kanyang mga pulisiya, binabanatan araw-araw si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Trillanes. Tinawag na ugok at demonyo. Sabi niya mga bobo. Tinawag ba namang bobo si Pangilinan? Pinakabobo daw na abogado sa larangan ng pagkaabogasiya. So ngayon mga kababayan, nag-back to you itong kay Kupal Erwin Tulfo na bending dalo na magaling lang sa mga chismisan, magaling lang sa away mag-asawa, sa mga kabit-kabit na nahuli na mga siman, mga agawan ng lupa, agawan ng mga magkakamag-anak, diba? Mga ari-arian, magagaling sila dyan. Pero dito sa tunay na problema ng bayan sa nakawan ng trilyones sa flood control issue, pinagtatakpan nila kasi nga kasapakat sila. Sabi nga ni Senador Marcoleta, dinudurog mo araw-araw si Kiko, Risa, Trillanes, dahil mga walang alam sa batas. O ngayon, sumama ka pa. Sobrang kapal ng mukha mo. Kita nyo, nadurog itong si Kupal na ito, bending dalo. Ito yung punot dulo nito. Doon talaga uuwi Hindi no? sila tumitigil. Araw-araw. Oho. Araw-araw. Pati yung nangyari nung nakaraang huling araw. Nang nag-walkout sila. Oho. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, Chis Escudero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka madami Gagawin din. nila lahat Diba? yan. Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Nako. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila. Para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kaya nang gigigil sila ngayon. Nang gigigil sila sa majority. Erwin Tulfo, galit na galit. Tito Soto, Ping Lacson, galit na galit. Nagwawala sila. Bakit daw nagkaroon ng subcommittee sa flood control? Kailangan daw idepensa sa panel, sa plenary ni Senador Marcoleta. Pag-uusapan daw ang legality nito. Aba, galing-galingan si Tito Soto. Dahil pinagyayabang yung pinangaralan at binigyan ng award na the most outstanding senator of the Philippines. Bulaga, most outstanding senator. Itong Public Attorney's Office na isang maleta din. Yan ang sinasabi nila mga kabayan, mga comment ha. Itong pau na ito, wala ding kwenta ito eh. Bibigyan mo ng most outstanding senator si Bulaga. Anong nagawa niyan pagtatakip ng flood control issue? Mga hestas barabas! Sabi ng mga tao, tingnan nyo po ito mga kababayan ha. Meron akong ipapakita sa inyo. Ito po mga kababayan. Itong pagyayabang ni Erwin Tulfo. Isipin nyo, gusto daw sibakin si O, tignan nyo mga kababayan, pagyayabang ni Erwin Tulfo. Tignan nyo mga kababayan ha. Tignan nyo mga kababayan yan po. Breaking news po ito. Tingnan nyo po mga kababayan. Ang pagyayabang ni Erwin Tulfo, gustong-gusto niyang mawala sa eksena si Cayetano. Tingnan nyo mga kababayan ang kayabangan ng taong ito. Kaya nasusupalpal ni Senador Marcoleta. Tingnan nyo. Breaking news.
change of leadership is the only way. Tulfo nanawagan ng pagpapatalsik kay Cayetano sa pamunuan ng Senado. Wow, ano ba ang sinasabi? Ano ba ang kinapapalooban ng mensaheng ito? Nako, Erwin Tulfo, bending dalo, sino ka? Para pakinggan ng taong bayan. Tignan nyo mga kababayan. Senator Erwin Tulfo, ayan o. Tignan nyo mga kababayan na. Basahin po natin. Senator Erwin Tulfo, kay SP Cayetano, bakit kayo gusto patalsikin sa pwesto si SP at palitan ang liderato? Bakit tila takot na takot ito sa pagbubukasang flood control issue? Senator Marcoleta ang mamumuno dito. Change of leadership is the only way. Tulfo, nanawagan ng pagpapatalsik kay Cayetano sa pamunuan ng Senado. Manila, Philippines, naniniwala si Senador Erwin Tulfo na kinakailangan ng pagbabago sa liderato ng Senado upang may balik ang kredibilidad o produktibidad at dangal ng institusyon sa gitna ng mga isyong kinahaharap nito sa kasalukuyan. Wow, ang yabang. Kita nyo, para daw maibalik ang dangal at magandang imahe ng Senado, kailangan mapatalsik si Cayetano. Kailangan maibalik daw sa kanila ang liderato ng pagka-Senate President. Tito Soto at Ping Lacson, ibalik daw sa pwesto at maging majority ang mga wanbul. Gaya nga ng sinabi ni Senador Marcoleta, pipilitin po nila na agawin ang liderato para mapagtakpan ang flood control issue. Tignan nyo pong pasabog ni Senador Marcoleta po ito. Magugulat kayo dito. Para gawin ito sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwali, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan? Pati po ba yan hahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So, ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya ng Assistant Ombudsman, Clabano yata si yung Miko, pangalan. yung tagapagsalita niya. Hirap na hirap siyang ipaliwanag paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. O isipin nyo mga kababayan, pati mga donation na natanggap ni Senador Marcoleta ay ginawang plunder. Mga kababayan, ngayon lang daw nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng kaso ang tumanggap ng donasyon sa mga kaibigan. Nung tinanong daw si Boying Remulla, bakit si Senador Marcoleta ang kinasuhan nyo? Why not? Tapos biglang takbo mga kababayan. Kasi nga talagang gigibain nila ang mayorya. Sisirain nila, araw-araw tatakutin nila. Gaya ni Jinggoy, gaya ng 2 Bilyar, gaya ni Loren Legarda. Pero sabi nga ni Senador Marcoleta, masahol pa kay Judas Hestas Barrabas ang kakalas. Pero yung Brave 13 mga kababayan, hindi na magpapatakot, hindi na magpapasindak. Ang taong bayan ang kakampi ng Brave 13. SP Cayetano, good job. Ipinaglaban ang karapatan at paninindigan ng Senado. For the first time, hindi hawak ng Malacanang. Yan ang sabi ni Senador SP Cayetano. Yan din ang paninindigan ni Senador Marcoleta. Solid 13 ito. Mga Pilipino, gumising na. Tingnan ninyo ang ginagawa ng mga taong ito, mga Hestas Barrabas. Gusto nilang pagtakpan ng flood control issue. Grabe talaga mga kababayan. Kaya si Bendalo, Erwin Tulfo, nasapak din dito. Trillanes, nako, binugbog ni Marcoleta dito. Po.
na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan Oo. ay O anumang impluensya na maibibigay o ninyo. ano bang impluensya na maaaring makapekto hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Oo. Wala siyang may konekta. E paano mo nga kukonekta? Oo. Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila yun ang nagkamali sila. Oo. Ang bunga akala nila, Oo. kayang-kaya nila sa magitan ng pag-apply ng katakot-takot na pressure. Oo. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napag-alaman talaga. Malakas din. May prinsipyo may din yung prinsipyo mama, no? din itong Oo. taong ito. Kaya sabi ko, Nel, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pagangako sa'yo. At mamaya, sasabihin ko talaga sa program. Oo. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Ayun. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Mabigat po itong mga pangyayaring ito. Sen, ano ha? Ang taong bayan tuloy, kung makikita nyo ngayon sa social media, mga reactions nila, parang yung damdamin, nagpupuyos yung damdamin siya eh. Parang gustong sumabog ang kalooban. Hindi natin umasisi sila, ini-instigate, ini-explain lamang natin. Lahat Opo. kasi magkakatugma eh. Pati yung simpleng motion ko na i-amend namin ang Senate aming rules. Opo. Oh. Para sa ganun, sa mga pagkakataong yung physical na presensya ng isa sa amin ay wala. Halimbawa, nasa Amerika siya, kagaya ni Nelson, nasa Amerika yata, kaya tayong dalawa lang ngayon. Pero gustong-gusto niya halimbawang makihatid sa usapin na to, Yes po. Oh. pwede siyang mag-zoom. Oho. Di ba? Oho. Talagang ayaw na ayaw nila. Kung kinakailangang mag-walk out sila, wag lang matuwa. Kasi sila rin nagsabi, kaya nyo sinusulong yun dahil gusto nyo makasama, makapag-participate si Senator Bato. O ano nang Pakinabang masama? yung mga- Senador naman yung tao, di ba? Opo. Bakit? Ayan, mga kababayan ko, ang pagtatanggol ni Senador Marcoleta. Kaya Trillanes, humanda ka. Bugbog sarado ka kay Senador Marcoleta. Patunayan mo, panindigan mo ang sinasabi mo na batukan mo si Senador Marcoleta. Nang malaman mo ang hinahanap mo sa sobrang kayabangan mo. Hindi nakakalimutan ng taong bayan ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Yung pangbababoy nyo kay Tatay Digong. Inalisan nyo ng karapatan ang kanyang kalayaan, ang kanyang soberanya. At binenta nyo ang soberanya ng Pilipinas sa mga dayuhang banyaga na wala namang karapatan para pangunahan, para gawing bata-bata ang bansang Pilipinas. Okay po mga kababayan ko, yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako po si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Mabuhay po.